So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, siguro nabalitaan nyo na pinapatawag po sa Kongreso, especially nga dito sa Committee of Human Rights ni Bienvenido Abante Jr., itong si dating Pangulong Duterte, si Digong, si Bato de la Rosa, at saka si Leila de Lima. Regarding nga po dito sa kanilang hearing sa mga biktima po ng tukhang. Okay. So ngayon, ayan ang balita. Pero ngayon mga kababayan, sa content po na to, so ipapakita ko po sa inyo kung bakit napunta or nauwi sa senaryo po na yon. So kasi ang malinaw kasi dito mga kababayan, wala po talagang plano. Wala po talagang plano itong committee nga po na to na ipatawag si Digong, si Bato, at saka si Leila de Lima. Yun nga lang kasi mga kababayan, kung pagbabasihan po natin yung mga resource person po nila kanina sa kanilang pangatlong hearing, sila nga po yung biktima nga po ng tukhang. Di ba? Pamilya ng biktima ng tukhang. So, doon po nagkaroon ng conclusion na posible nga na merong kinalaman si Digong sa patayan nga po nangyari. So at least maliwanagan po tayo. So ngayon no, para po mas maganda no, papakita ko po sa inyo yung video and then yung article po ng balita no. So una, pakita ko muna to sa inyo no. So ito yung sa Abante News Online, nabasa natin to kanina. So sabi dito no, face-to-face house panel inimbita Duterte de Lima sa War on Drugs probe. Okay? So inaprobahan ng House Committee on Human Rights, di ba? Ang motion upang imbitahan sa pagdinig ng War on Drugs campaign sina dating Pangulong Duterte, Bato de la Rosa at dating Senator Leila de Lima. Okay. So, continue lang natin, no? So, sabi pa dito, teka lang. Sumabarta yan. Sabi dito, okay. Mr. Chair, before proceeding to the questioning, Mr. Chair, kasi nandun na tayo sa pag-invite. Okay? Baka din ma-fortify pa natin kung ano talaga yung nangyayari sa war on drugs, sabi ni Brosas. Kung Mr. Chair, since may mga victims yung nandito, baka meron pa isa, for example, si dating Senator Leila de Lima. Okay? Si Brosas pala, no, yung nag-suggest. Okay? So ngayon mga kababayan, no, ano bang gusto kong ipakita dito? So, ito yung point natin eh. Akala kasi ni Duterte, habang buhay siyang pinakamakapangyarihan na tao sa Pilipinas, na pwede niyang gawin lahat ng mga bagay na gusto niya nang hindi po siya mababalikan. So ngayon, ang problema ngayon ni Digong ngayon, dahil sa, di ba, bukod sa matanda na siya, malapit na siyang kunin ni Santa Claus, di ba? Okay? Ayun ang masakit. Di ba? Malapit yan ng kunin ni Santa Claus, pero wag naman sana, no? Wag pa sana ngayon, di ba? So, isipin mo yun, di ba? Bago mo lisanin tong mundo na to, di ba, ang pangit ng imahe mo, di ba? So, parang ito, no? Ito, pinakita ko na to kanina, oh. Si Digong to, eh. So, yan nun. So, ito, no? Pakita ko muna sa inyo kung ano ba yung nangyari, kung bakit na uwi sa pag-invite nga po kay Digong. So, ito nga po yung kanina, yung mga, actually, madami sila. Ang dami pong in-invite ni Congressman Bienvenido Abante Jr. na mga pamilya na biktima po ng tukhang. So sa hindi lang po nakakaalam ito, panoorin natin to. Sige. Ako po si Mercedes Samson. Ina ni Ronel Haraba. Ang aming pong bahay ay pinatok ng mga lalaking di kilala na nakabonet. At sila po ay nasa 7 o 8 katao. Ang iba ay nasa loob ng bahay namin at ang iba ay nasa labas. At pilit po nilang isinama ang aking anak na si Ronel Haraba. Magpakilala po muna kayo at mamaya po ay papainggan po namin kayo sa lahat ng inyong kwento. Ako po si Mercedes Samson. Ina ni Ronel Haraba. Ang aming bahay ay pinasok po sa loob ng mga hindi kilalang lalaki na nakabonet. Okay, sino po yung anak ninyo? Si Ronel Haraba po. Ilang taon po siya? 30. Opo, siya po yung napatay. Opo. Okay, pangalawa? Ako po si Christine Pascual. Ang anak ko po si Joshua Laksamana po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Marian Domingo, ang aking asawa at anak, biktima ng extrajudicial killing po. Ayan, no? So nakita nyo, diba? Nakita nyo po yung effort ng committee po na to
para ipatawag nga itong mga biktima nga po ng tukhang. So, anong tanong kasi dito, no? Actually, madami to eh. Baka nga nasa 20 to eh. So, bago tayo mag-continue, no? Sino ba yung committee sa Senate, no? Tingnan nga natin, no? Tingnan natin. Teka lang, So, type natin, no? Committee of Human Rights, 19th Congress, Senate. So, sino ba? Ayun, kaya naman pala eh. Okay. So, pakita ko sa inyo kung sino, So, kaya naman pala. Okay. So, kaya naman pala walang nangyayari. So, mga kababayan pala, yung sa Senate natin, sa Senado, yung may hawak pala ng committee na to, kasi hindi lang po na kasi nakakaalam, itong committee po ng human rights, ay mayroon pong committee ito sa House, di ba? Sa House, sa Congress, at saka meron din po itong committee sa Senate. Okay. So, bali po sa Senate pala, ang may hawak pala dito, si walang yan na yan, si Francis Tolentino pala. Ano ba yan? Ito, pakita ko sa inyo, no? So, sa Senate pala, ang may hawak dito, yung chairperson, si Francis Tolentino. Vice chairperson si Asisan Angara, tapos Bato de la Rosa, Robin Padilla, Mark Villar, Bongo, di ba? Tapos si Rizon Teveros yung sa minority. So karamihan pala talaga dito sa Senate po ay walang kwenta. Okay? Buti na nga lang mga kababayan, no, nagkatrabaho po yung House of Representative natin regarding po sa mga regarding po sa EGK na nangyari nung panahon ni Digong. Samantalang itong Senate po natin, wala po talaga tayong mapapala dito. Diyos ko na to, no? Kung meron mang isang sangay ng gobyerno na sayang po talaga yung budget, ito po yung sa Senado. Okay? Diba, gets nyo, di ba? Yung committee sa House, nagtatrabaho, kahit recess ngayon, pinag-uusapan nila itong nangyari nga po ng panahon ni Digong, samantalang itong nasa Senate po, natutulog po sa pansitan. At bukod sa natutulog sa pansitan, di ba, mga aso pala ni Digong yung mga miyembro nito. Di ba, Tolentino, di ba, Bato de la Rosa, Robin Padilla, di ba? Bongo, Mark Villar. So wala talagang kwenta. Di ba? So continue natin to, sige. Good afternoon po. Ako po si Dalia Cuartero. Ina po ni Jesus Cuartero III, taga Bulacan po. Ako po si Shira Escudero, kapatid ni Ephraim Escudero, yung victim po. From San Pedro, Laguna po kami. Gandang hapon po, no. Ako po si Maria Soledad. Biktima ko po asawa ko. Sa ano po? Pakilakas po. Ako po si Maria Soledad. Ang biktima ko po, asawa ko po. Ako po si Christy Montipolca. Ang biktima ko po ay anak ko, si Aldrin Montipolca po. Isipin niyo mga kababayan, no? Base po sa record po kasi ng pulis ng panahon ni Digong, syempre, pulis yan. Pwede nilang itago yung mga pangyayari. So, base po sa record ng pulis, 6,000 lang po yung biktima ng EGK. Tapos, base naman po sa Human Rights Watch, 30,000. Tapos, base naman dito sa mismong Human Rights Committee ng House, 20,000. So, iba-iba po. Pero ang malinaw dito mga kababayan, kahit na gaano karami yung pumunta po dito sa hearing po na to, ang malinaw po dito, libo-libo pong tao, 10 of 1,000 of Filipino people, di ba, ang naging biktima po ng EGK. At 100,000 of people ang naging, ang naapektuhan po ng ginawang katarantaduan po ni Digong. 100,000 of Filipino people yan. Kasi isipin mo, di ba, sa isang tao na napatigok po ng EGK, may mga pamilya yan. May kamag-anak, may mga mahal sa buhay. So kung imumultiply mo yan, so hundreds of thousands yung naging apektado sa ginawang katangahan ni Digong. Di ba? Ngayon, continue natin. Silang Caloocan. Magandang hapon po. Ako po si Mark Ashley Busa po. Tatay ko po yung biktima, si Roberto Busa Sr. Taga Bagong Silang, Caloocan City po. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Lorena Caballes,
Asawa ko po yung biktima, si Julius Casquejo, taga Caloocan po. Ako po si Meli Fernandez. Biktima po yung asawa ko at anak. Taga Bagong Silang. Ako naman po si Estrella Nonay po. Anak taga Bagong Silang po. Puro mga Ako po taga-Caloocan si pala Luz to. Biminda Camballa. Ako ko po yung binaril. Si Paul Martin Millanes po, taga Phase 1 Bagong Silang. Ako po si Salvacion Ramos. Si Cristita Ramos. Inuwa po sa loob ng bahay namin. Dito lang po ako sa Batasan po, sir. Quezon City. Ako po si Jane Lee. Asawa ko po. Okay, no? So at least you get the point. Pero ang punto ko dito, ang gusto kong pakita dito, madami to. So ngayon, medyo pinanood ko po ito ng konti kasi inabot ito ng 4 na oras. So itong mga biktima po na to, mga kababayan, nagpakita po sila ng kanilang testimony kung ano ba yung nangyari. At ang malupit dito, mga kababayan, andito din po kasi si yung abogado po ng ICC na si Cristina Conti. So base po dito sa mga pangyayari po na yan, di ba? Nakapag-conclude itong committee po na to kasi ang daming biktima eh. So kada biktima nakapagsalita regarding nga po sa pangyayari na EJK nga po ni Digong, at lahat sila ang pinaka common denominator nila, di ba? Ang may pakana si Digong. Okay. So ngayon, para po matapos na rin itong hearing po na to, nakapag-decide na nga po itong si Benvenido Abante Jr. na itong mga tao na to na nagsasalita ngayon, na nagbigay na kanilang testimonya para, di ba, para sa kanilang katarungan, di ba, regarding sa kanilang experience sa EJK ni Digong. So para matapos na to, di ba, haharapin po nila si Duterte sa susunod po na hearing. So, itong mga tao na to, mga walang takip sa muka, totoong tao tong mga to. So, kakaharapin po nila si Digong ng harap-harapan sa Congress. So, ang tanong dito, pupunta ba? ayan ang tanong natin dito. Pupunta ba si Duterte sa hearing sa susunod na araw? Kasi ngayon ay, ano ba ngayon? Miyerkules na ngayon, di ba? Miyerkules na, madaling araw na ngayon dito eh. So, sa Biyernes or Huwebes. Sa Huwebes, baka sa Huwebes to. Okay? So ngayon, mga kababayan, no, kung itutuloy natin dito. So ito yung naging scenario po sa house kanina. So ito na po yung video kung kailan na po sila nakapag-decide na what they call this, na imbitahan na nga si Duterte, si Bato, at ang nakakagulat dito, mga kababayan, kasama si Leila de Lima. At alam naman po natin kung meron mang biktima dito na sobrang malupit na nabuhay nung panahon ni Digong, si Leila de Lima po yun. Tatapanoorin natin to. Sige. To ask Tony Conti and Ms. Litaw, do you believe na the former president should be responsible for this? Opo. Naniniwala po kami batay po dun sa kasi nung nangyari nakapunta po kami sa Bagong Silang actually po nung December 28, 2016. Yun po yung unang pagpunta ng Rise Up doon sa kanilang lugar. And do you believe he must be held accountable to this? Naniniwala po kami na dahil sa polisiya ng war on drugs o tokhang ng dating Pangulong Duterte, kaya po naganap itong maraming pagpaslang. We may inform the former president of this hearing. So he knows, no? I would be, to my colleagues here, I would even suggest that later on, we should invite the former president. And kayo po ba, handa kayong humarap sa former president? Pag inibitahan natin, handa kayong humarap. Alright. Siyempre, mga kababayan, dapat ready kayong humarap, di ba? Kasi namatayan kayo eh. Di ba? So, ang point nga dito, mga kababayan, no, itong sa mga engot at tatangatangang mga DDS na patuloy pa rin sumusuporta kay Digong, ito yung hindi ko talaga makuha sa logic ng mga hayop na to. Di ba? May mga biktima ng EJK. Totoong tao po yung nagrereklamo. Di ba? Buhay ng Pilipino po pinag-uusapan natin dito. Pero ang nakakapagtaka lang kasi dito, mga kababayan, itong mga DDS na to, di ba? Sumusuporta sila sa isang tao na katulad ni Digong na posible at malaki yung chance na responsible sa mga EJK po or mga patayan na nangyari nung panahon nga po nung siya yung presidente. So, ang point lang dito, di ba? Kunwari kapag mayroong biktima ng, di ba, ng ganun, sinong
kanino kayo makikipagsimpatya? Doon sa doon sa biktima or doon sa inaakusa? Sobrang common sense lang mga kababayan. 'Di ba? Ang point kasi dito, hindi kasi kayo yung naging biktima. Wala sa mga kamag-anak ninyo, 'di ba? Hindi naging parte ng biktima ng EGK ang mga kamag-anak ninyo, nanay, tatay, 'di ba? Ate, kuya, kapatid, bunso o pinsan o tropa, wala. Kaya hindi kayo makarelate. Pero sobrang common sense lang nun mga kababayan, human nature po yun. 'Di ba? Na kapag meron pong nauulila po, 'di ba? Kasi nga na ganun nga po, 'di ba? Ang simpatya po natin sa biktima. 'Di ba? Ang point kasi dito mga kababayan, itong mga Duterte group na to, ang pinopromote kasi nila kulto. Hindi po critical thinking. Common sense na lang, 'di ba? Sabi ko nga dati pa, para magpatuloy na suportahan si Digong, ang kailangan nyong gawin is tanggalin po yung common sense at iwanan po yung critical thinking. So ito na nga po yung example. May mga biktima po na totoong tao, mga hindi nakatakip ang muka, pero bakit kay Duterte pa rin sumusuporta itong mga inayupak at tatangat-tangang mga DDS na to? O, di ba? So ito, continue pa natin. Sige. Mr. Chair. Well, we informed him today, of this hearing, di ba? Okay, and this is a third hearing. So in the fourth hearing, I'll be inviting Senator Bato de la Rosa and former President to come and listen to your testimony kung handa kayo na to face him on that. Handa po ba kayo? Okay, so Comsec, we're going to invite Senator Bato now. Mr. President. And former President for the next hearing. Can I hear a motion to that, please, to that effect? Second the motion, Mr. Chair. There is a motion to invite the former president in the next hearing after tomorrow, and Senator Bato de la Rosa. Okay, Mr. Chair. And there is a second. So if there's no objection, same is approved. Mr. Yung Chair, aking before po dun sa before Rosa. proceeding to the questioning, Mr. Chair, kasi nandun na tayo sa pag-invite, Mr. Chair, baka din ma-fortify pa natin kung ano talaga yung nangyayari sa war on drugs, kung Mr. Chair, since mga victims yung nandito, baka meron pang isa, for example, si dating Senator Laila de Lima, para maging resource person din natin kaugnay sa war on drugs, since she is one of the 'di ba? Matindi din yung kanyang hinarap nung nakaraan. Siguro if the body will So you're also approve. making a motion to that. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, I would like to make a motion to invite as resource person former Senator Laila de Lima in this chamber, Mr. Chair. Is there any second? Second, Mr. Chair. Moving seconded that Senator de Lima should be invited. No objection. Same is approved. Ayan, approve. So alam nyo kung anong nakakatawa dito, no? So, ito yung point dito eh. Di ba? Sa susunod po na hearing, baka sa Webes ito, di ba? Pupunta si Bato. Pupunta si Duterte. Pupunta si Laila de Lima. Pupunta pati itong mga biktima, di ba, ng EGK. So maghaharap-harap sila doon. So talagang masalimuot na pagkakataon ito sa mga Duterte. At syempre, di ba, congratulations po dito kay Congressman Benvenido Abante. Pero ang tulad ng sinabi ko kanina, ang pinakamalaking tanong dito, pupunta ba si Digong? Ayan. Pupunta ba? Malamang hindi. Di ba? At kung hindi pupunta si Digong dito mga kababayan, so meron tayong dagdag na pang-asar kay Duterte. Duwag ka pala eh. Akala ko ba matapang ka, di ba? Akala ko ba yung mga ginawa mo bilang presidente, akala ko ba kaya mong panindigan yan? So dito na kinakastigo ka ng kapabayaan na ginawa mo nung ikaw ang presidente, hindi mo magawang magpakita. So duwag ka pala. Puro ka lang bunganga. Di ba? At ang daming nautupo ng mga Pilipino na akala nila si Duterte matapang. Yun naman pala, kung hindi siya pupunta dito, sa hearing na to, duwag pala siya. Di ba? So ayun. So abangan po natin itong mga kababayan, no? Kasi sabi sa susunod na araw daw eh. So yung hearing nangyari ng Miyerkules, yung hearing na ito kanina, yung pangatlong hearing, Martes. So susunod daw na hearing sa susunod na araw is Huwebes, baka sa Huwebes ito. At tandaan natin mga kababayan, kahit po na ang ibang mga senador po natin ngayon, actually halos lahat niya, di ba? Bukod lang ata kay Rizon Teberos tsaka kay Win Gatchalian, di ba?
So itong mga senador po natin na ngayon po ay naglalamierda kasi nga po recess, itong si Bienvenido Abante naman po, pati po yung mga congressman po natin nagtatrabaho. Diba? So, good job po sa Congress natin. So yun mga kababayan, no? So yun po sa Team Replace, no? Ano masasabi nyo nga po dito sa pag-invite nga po kay Duterte? Sa tingin nyo ba, pupunta ba si Digong? Diba? So, ano yung magiging sa tingin ninyong senaryo ang mangyayari pag nagkaharap-harap itong mga naulila ng EJK ni Digong at kung nakaharap nila si Digong, kung talagang pupunta si Duterte? Diba? So yun, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So maraming salamat mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod po na video. So thank you po. Salamat po. Thank you po.